Hunter, good evening po, ay good afternoon po sa ating lahat. Hindi pa kami nagko-close pero ano na, past 6 na. Good afternoon po sa ating lahat. Welcome back again to our channel. Kumusta po kayo? Sa mga bago pa lang po sa channel na ito at hindi pa nakapag-subscribe, pakiclick na lang po ang subscribe button at huwag nyo na rin po kalimutan yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating upload na video. Shout out po kay Ma'am Arlene Villarobia. Ayan, sabi niya, pakisagot po ma'am, mag-open po ako di September 18. Actually, bayaw ko po siya. Sabi niya, swelduhan ko siya kada bulan. Hindi siya sagot kung magkano. Sabi pa niya, kanya ang labor kasi sa kanya ang mga tools. Siya po ba dapat magbayad ng kuryente? So, excuse me. Actually, itong ano ni ma'am, itong problemang ano talaga to, problemang mekaniko, shop owner na mga baguhan. Pero kinukonsider, I suppose na kinukonsider mo ma'am kasi nga bayaw mo po siya. Pero sa akin po ha, sa akin lang po ito bilang shop owner at medyo may experience na rin po sa ganyang mga setup na sa mekaniko ang lahat ng labor kasi sa kanya ang mga tools. Ganon din kasi doon sa kabilang shop namin before, nung bago pa lang kami. Actually, yung mekaniko mismo ang nakiusap sa amin na kung pwede siya doon pumesto sa shop namin kasi medyo mahina nga doon sa shop niya kasi wala nga siyang mga pyesa. Gumagawa lang siya. So, pumayag naman ako at ayun nga, dinala niya na yung kanyang mga lahat ng gamit niya at yung kanyang compressor. So, ang pagkakaiba lang noon kasi yung compressor niya di makina, kagaya din dyan sa amin yung pang emergency namin pag brown out. So, kanya lahat ng labor noon. So, ang favor lang doon nabalik sa amin kasi kumbaga, bibilis din yung benta namin, bibilis yung labas ng pyesa kasi may mekaniko na diretsyong gagawa. So, pabor na pabor din sa kanya kasi lumaki ang kita niya. So, in your case, ma'am, tinatanong mo kung siya po ba magbayad ng kuryente? Of course po, ma'am. Of course po, siya ang magbabayad ng kuryente at ang suggest ko po, pinaka the best at para hindi kayo magkaroon ng question pagdating ng mga araw, hindi kayo magparinigan, hindi kayo magkasamaan ng loob, kailangan malinaw na usapan. Pagawaan mo po siya ng submitter niya para malinaw sa kanya at malinaw sa inyong dalawa kung magkano yung nakonsumo niya na kuryente. Kasi kapag share lang po, sa totoo lang, okay lang yan sa una. Darating ang time po kasi na kapag lumakas na yung shop, lalakas din ang konsumo ng kuryente mo. Ngayon, pag nasanay siya na yun lang yung sinishare niya, tapos magrereklamo ka na tumaas na ang kuryente, ibig sabihin tumaas din ang konsumo niya, magkaroon na kayo ng iringan yan. Second, since siya ay iyong bayaw, so I suppose pinabor mo sa kanya na kanya na lahat ang labor since kanya ang tools. So, pero ayun po kasi is usually talagang nangyayari yun kapag baguhan pa lang yung shop owner. At saka hindi naman sa nangunguna ako, pero lang po. Kumbaga dapat may malinaw kayong usapan kasi marami na rin po nakaka-experience sa atin yan. Nag-PPM, nakakausap ko na rin po na okay sila sa una sa ganyang setup. Kailauna nagkakaproblema sila pag lumalaki na ang ulo ng mga mekaniko na hindi na sumusunod sa rules and regulation ng shop owner. Regardless of kapatid mo siya, bayaw mo siya, kamag-anak mo siya, pinsan mo siya, or kababata mo siya. Dapat may malinaw kayong usapan kung ano ang rules and regulation ninyo, kung hanggang saan siya, kung ano ang pwede siya, ang say niya sa takbo ng inyong operation. Meron kasi mga mekaniko sa totoo lang, pag lumalaki na ang ulo, kala mo sila na ang masunod. Sila na ang batas. Sila na ang nakakaalam. Gusto nila ikaw ay sunod-sunuran. Ultimo kahit sa kung paano mo patatakbuhin or kung paano ka sa mga customers. Gusto nila sila na ang nasusunod. Third, so yun po dapat malinaw sa inyong dalawa po yun para hindi kayo magkasaroon ng samaan ng loob. Third po, tataka lang po ako, tanong ko lang, bakit mo po siya suswelduhan pa? Kanya naman ang lahat ng kanya naman ang lahat ng kita sa labor, hindi ka naman hihingi ng share. Bakit po may sweldo pa? Siya ba ang magiging sales boy mo, sales staff mo? Kasi kung siya ang magiging sales boy mo, sales staff mo, paano pa siya makakapag-mekaniko kung full-time mechanic siya? Okay, sample ko po. Doon sa kabilang shop namin, 'di ba? Kung pakibalikan mo po yung pakibalikan mo yung previous video ko, nag-vlog po ako doon ng pina-renovate namin.
So, sample ko po sa'yo. Doon sa kabilang shop namin, 10 years na yung aking bantay doon. So, pinagkakatiwalaan ko na siya ang nagkaka-share, siya ang lahat. So, pag wala din kami dito, siya ang pumupunta dito, siya ang nagbabantay as favor. Okay? As favor po, nabalik ko sa kanya, sa kanyang katapatan at sa kanyang serbisyo, ay kanya na po ang kita sa labor. Hindi na ako nanghihingi ng parte sa labor. Pero siya po ay hindi full time or hindi talaga siya 100% mechanic. So ang ano niya kasi, ang most na mga gawa niya ay yung mga mga basic lang. Maintenance, tulad niyan yung mga chain set, palit ng kadena, bulkit, palit gulong interior, mga panlabas, maintenance kumbaga, change oil, yan mga bumbilya. Pero hindi talaga siya gumagawa ng mga pangloob makina na talaga, kasi ano na yun siya, kumbaga kakain na ng oras yun. At saka doon sa kabilang shop, hindi siya kasing bilis ng kasing bilis ng takbo ng ng kumbaga ng negosyo ng customer, kasi nasa sentro kami, nasa pinakabayan kami. Doon is barangay lang. Kaya yung labor bilang pabor ay binibigay ko na sa kanya. Wala na kaming parte. Tapos may sweldo pa siya. Hindi din naman kalakihan talaga yung sweldo niya. Kaya yun yung mga pabor namin sa kanya. So sa inyo po, linawan mo lang po yung inyong usapan. Kasi tulad ng ganyan, 'di ba? Kung siya ay full-time mechanic, let's say for example, gumagawa siya ng mga pangloob makina, matagal pong gawin 'yun. So ayun, may magpapalit sana ng tubeless na na gulong ng 4 wheels. Kailang hapon at gabi na at wala ng mga tao dito. Kaya sabi ko bukas na lang ng umaga. So ayun, mabalik po tayo. Kung siya po ay full-time na mechanic, as in mekaniko talaga, paano pa siya makakapagbantay? 'Di ba? So, yung doon kasi sa amin, konti lang yung customer, kumbaga nagagawa niya pa rin. Although siguro this coming next year nga talagang pasasamahan ko na siya ng sales lady, kasi medyo lalaki at dadami na rin yung stocks namin doon. So, sa case nyo po, parang nandyan ka naman sa store, parang mekaniko siya, pero bakit susweldohan nyo pa siya? Kung hindi din naman siya magbabantay, ikanya naman po lahat ng labor. So hindi po ako naninira ng diskarte po ma'am, pero pag-aralan niyo pong mabuti, kasi baka maging issue niya in the future. Kasi po pag una, kasi syempre hyper tayo, lahat ng pabor pag mga baguhan po talaga, ganun ibibigay natin sa mekaniko para may mekaniko po tayo. Pero isip-isip din po kayo, ano na ang magiging setup nyo after 6 months kapag malakas na ang inyong shop. Hindi na po yan siya makakapagbantay as sales boy, as your sales boy or sales staff, kasi nakatutok na siya sa pagmimikaniko. So anong gamit po nung suswelduhan mo pa siya, para saan? 'Di ba? Kasi baka ang darating po kasi yung time niyan, ikaw po ang umalma, kasi pabor po yun sa kanya, hindi siya aalma. Ikaw ang aalma. Ngayon kung babaguhin nyo naman yung kung babaguhin mo naman yung inyong napag-usapan o napagkasunduan sa simula, baka siya naman ang sumama ang loob, or siya naman ang magiging isip niya dihado, kasi bakit pabago-bago ka. Kasi kami ever since nagsimula mga mekaniko dito at ang shop ko, ano yung rules namin and regulation nung una hanggang ngayon ay yun pa rin po ang aming rules and regulation. So, magkaroon po kayo ng usapan ng iyong bayaw kung ano ba ang mga pwedeng pagbabago pagdating na after 6 months, after a year. Ihaling tulad ko po, dito nung kaka-open pa lang namin, maliit pa lang ang shop namin, bago pa lang, may mekanikong nag-apply. So, sabi ko sa kanya, nalinaw na usapan, since bago ka pa lang, mahina pang shop natin, maliit pang shop natin, bibigyan kita ng pabor na sa loob ng 3 buwan or higit pa, hanggang 5 buwan, kung mahina pa or sakto lang yung kikitain mo, is hindi ako manghihingi ng parte sa labor, kahit na akin yung mga tools na gagamitin, kuryente dito sa shop. Pabor yun na binibigay kasi nga mahina pa. Pero after that, after 6 months, sabi ko, kapag malakas na ang kita mo, manghihingi na ng 20% ang shop. Kasi habang tumatagal po, kapag lumalakas po kasi ang
kita ng ng shop, lumalaki din yung expenses or pangangailangan natin para sa ating mga tools. Dadagdag at dadagdag tayo ng mga tools natin. Mag-upgrade tayo ng mga tools natin. Hindi yan kagaya nung kakastart mo pa lang na ang iyong tools ay mga basic lang din ng mga combination, open, mga socket, ganun. Habang patagal ng patagal, mas marami kang pangangailangan. So, dapat makakover yun ng kita sa shop. So, ganun na nangyari. Yun ang usapan namin. Imagine mo, hindi pa umabot ng 6 months na taning ko sa kanya na hindi ako manghihingi ng in just 3 months, pang 4 months, nakapagawa na siya ng maliit na bahay na sarili niyang kita niya sa shop. So, after that 3 months, kinausap ko siya ulit, sabi ko, pwedeng-pwede nang manghingi ng parte ang shop sa kinikita mo sa labor, pero pabor ulit i-extend ko hanggang sa doon sa napag-usapan natin para makaipon-ipon ka. Yun yung malinaw na usapan. Kaya pagdating ng after 6 months, automatic na yun na magbabawas ka na, wala na siyang angal or hindi na siya magtatampo or hindi na siya magko-question kasi alam niya yung napag-usapan. So ganun na lang din po yung ang suggest ko po sa inyo. Magkaroon kayo ng malinaw na usapan kung hanggang kailan mo siya suswelduhan. Kasi I suppose suswelduhan mo siya kasi tutulungan ka po niya sa pagbebenta or tatao sa shop. Paano kung maging full time na siya talaga na mekaniko? Pag nag full time na mekaniko, wala na po yung oras na magtinda-tinda. Ikaw na po mismo, ikaw aralin mo po mismo yung ikaw na aralin mo na yung iyong negosyo. Kasi okay man na nandiyan ang mga mekaniko, pero dumadating kasi kapag yung busy ba, yung busy na't lahat, ang daming ginagawa, may mga naghihintay, tapos ikaw tanong ka rin ng tanong kung ano yung mga ganyan, tapos tayo ng tayo yung mekaniko mo para tulungan ka, asistahan ka, di ba? So hanggang kailan yung ganun na set up nyo? Tapos hindi makakapag-focus sa mekaniko sa ginagawa niya, ang mga customer naghihintay, hindi matapos on time yung mga ginagawa kapag ganun, di ba? So ayun po, yun lang yung masasuggest ko. Linawan nyo lang po kung ano yung saklaw doon sa napag-usapan po ninyo. At kung suswelduhan mo man siya, I suggest, hindi siguro ganun kalaki kasi kanya naman ang lahat ng labor. At of course po, pagawaan mo po talaga siya ng sarili niyang submeter para malinaw doon sa kuryente. Magiging problema po kasi yan in the future. Maganda yan ang usapan nyo ngayon pa lang. Pero kapag tumataas ang konsumo ng kuryente, magkakaroon na ng question sa both sides, magkakaroon na kayo ng problema. So at least kapag malinaw sa umpisa pa lang, maganda yung daloy ng inyong negosyo. Yung aking mekaniko dito ay 5 years na nung July. Ganun. Marami yan sila, kaya lang hindi nagkakaproblema sa amin, nagkakaproblema sila sa mga magkakasama, di ba? Ganun naman yung 4 sila dati, naging 3 hanggang sa ganun sila, tampuhan, ganun, awayan, inggitan. Ngayon 2 sila, pero matatagal na sila kasi malinaw yung mga usapan. Yun lang, sana ay nakapigay ito ng konting idea sa lahat ng nangangailangan ng ganitong klaseng opinion. Please subscribe and share the video and please hit the like button. Bye-bye!